Mga kapatid, talagang napakasarap sumakay kapag ang sasakyan mo ay malaki at magandang ride. Parang yung asawa ko kagabi, nakasakay kami sa Starix ni Ka June Reyes kasi tinest drive namin. Pero kung malaki ang sasakyan mo, sigurado naman talaga na pwersado lahat ng mga partes niyan, mga pyesa niyan, mula sa suspension, sa makina, sa mga gulong, sa preno, hanggang doon sa clutch assembly. Ngayon mga kapatid, karamihan ng mga malalaking sasakyan, para naman talaga maranasan mo yung luxury or yung relaxation, yung mga clutch assembly nito ay pinalitan nila ng mas magandang assembly. Kung maabante, naiiwan yung ulo ng pasahero mo. Yung hindi maganda yung ride. Diba? Kaya ang ginawa nila mga kapatid, pinalitan nila yung flywheel ng dual mass flywheel. Kaso, karamihan po ng mga nagagawa namin dito, palibhasa siguro hindi nila alam kung paano alagaan yung kanyang clutch. Kasi mga kapatid, hindi po ang aalagaan mo lang yung sasakyan mismo eh. Yung, mag-change oil ka, iayos mo yung mga alignment niyan, yung mga preno niyan. Hindi po. Sa mga sasakyan na naka-dual mass flywheel, unang-una dapat turuan nyo yung driver nyo, kung kayo ay may driver, na hindi rin po pwede yung pabigla-bigla na bitaw ng clutch. Kasi yan po ang sisira sa inyong dual mass flywheel na napakamahal. Ilan na rin po yung ginawa natin na ganyan ng mga issues. At bakit sila nagpapalit ng mga dual mass flywheel? Eh hindi man lang halos tumagal ng 10 taon. Kasi nga po, akala siguro nung driver nila ay basta na lang aabante, binibitawan kagad yung clutch. Kung makapagmaneho, akala mo nangangarera. O ito mga kapatid, ipakita ko po sa inyo kung ano ang nangyari dito sa dual mass flywheel nitong Starix na to. Halika rito, Junior. Ito po yung flywheel nitong Starix na to. Ang problema namin dito, si Mark, ang problema namin, itong tornilyo, yan, yung flower na tornilyo na yan, eh, nahihirapan na kaming tanggalin kasi dumudulas na. So, isa lang ang magpapadali sa trabaho namin, mga kapatid. Kailangan naming ma-weldingan na. No, mag-spot kami dito sa dulo, dito sa ibabaw ng tornilyo na to para mapihit namin yung tornilyo. Kaso, ang problema, sa gabal itong flywheel. Pwede nang sirain yung flywheel kasi nga po sira na rin. Ito po kasi sira na yung flywheel. Ito po ay bumabangga na mismo doon sa kanyang kaha. Yan, sirang-sira na po dito. At napakalaki na po ng kanyang clearance. Hindi na po ito normal. Hindi na rin po talaga maganda yung andar nito. Naiiwan, nagdi-delay po talaga yung abante. Kasi nga po dahil dito sa laki nung salyada. At kapag yan yung tumatakbo ka na nasa highway, yung mabilis ka, tapos binibitawan mo yung accelerator mo, di siyempre mag-engine brake yun. Naku, mararamdaman mo yung ugtol. No? Tapos aapa ka na naman, matindi. Mas halos parang pumapalo ito. At sisirain pa rin ang ating mga cross joint. Kaya mamaya, i-check up nyo rin yung mga cross joint na yan. Kasi sa tindi, nung damage nitong flywheel na to, ay makakasira din ito ng ibang pyesa. Ngayon, ang isang way na lang dito para bumilis-bilis yung trabaho namin, total sira na to, ipapagrinder ko na itong portion na to, papuputol ko na yan. Medyo makapal din to mga kapatid. Hindi ito ordinaryong plate lang, makapal siya. Mga ganyan din siya kakapal. So, igagrind na yan, ikakating na yan ni Mark, yung ating isa sa pinakamagaling na welder din dito. Binata pa yan. Ayan si Mark. So, backlighted. So, Mark, katingin mo na to. Ayan, cutting. Yung mata mo lang, no? Maglagay ka ng goggles para hindi tamaan yung mata mo kasi ang lapit-lapit niyan sa mata mo. Ito, wala na to. Sira na to. Kung tutusin, hindi pa halos sa napudpud yung flywheel. Tingnan nyo mga kapatid, ang ganda pa ng flywheel niya. Nandoon pa talaga yung mga guhit-guhit. Hindi pa to napudpud. Kaya lang, dahil sa yung driver nito, malamang pabaya. Sa ganda kasing manakbo ng mga Starix na ibibigla ng driver, yung bitaw ng clutch, hindi niya dinadahan-dahan. Hindi naman niya kasi maramdaman yun dahil naka-dual mass flywheel nga. Ito ang nangyari. Ito ang nag-absorb ng lahat ng fault ng driver. Nasira ito. Nakating na namin dito sa portion na to. Pero ito kasi,
may mga nakakapit pa yan doon sa portion ng labas niya kasi ito yung sa bearing lang yan eh. Kaya malamang mahihirapan pang sikwatin to. Pero okay lang naman kung pepersahin yan kasi nga damage na rin naman talaga tong flywheel na to at papalitan naman ito ng bago. Kahit makalas ko ng buo ito, hindi na rin naman to ibabalik dahil sira na ito. O sige Kulot, pasikwat mo muna kay ano. Habang sinisikwat ni Mark saka ni Kulot, titignan natin kung madali lang. Kung hindi, ayun, yun, lumabas na itong gitna. Palabasin mo muna yung gitna. Palabasin mo yung gitna. Ayan. Sige, yan. Okay. Pag mga ganitong klase ng gawaan, kung wala ka talagang lifter, mahirap gawin to. Kaya mga kapatid, ingatan nyo yung mga sasakyan nyo na kung alam nyo naman na naka-dual mass flywheel, para pakinabangan nyo. Kasi yung ano po nito, itong lining nito, mga kapatid, ito tignan nyo. Yung lining nito, makapal pa to eh. Oh, ang kapal pa niya kung tutusin, yung rivet nga, ang lalim-lalim pa eh. Oh. Sobrang lalim pa niya. Ayan, tignan nyo. Pati itong pressure plate niya, kitang-kita pa yung ganda ng pressure plate. Wala pa siyang damage. Ang talagang na-damage dito ay yung flywheel, yung dual mass flywheel. Maisisisi natin yan doon sa nagda-drive. Hindi ito pwede yung halos ipangarera mo. Ito na, hinatanggal mo. Okay. May kapit pa sa loob. So, ang mangyayari niyan, lakihan mo pa yan para makapag-welding tayo. Yun lang naman ang kailangan eh. Lumuwag yung tapat ng tornilyo na yon para makapag-ispat tayo para mapihit natin yung tornilyo. Napakamahal nung dual mass flywheel, nung Starex na to. Tumingin ako sa mga supplier natin, merong 39,000, merong 33,000, merong 30,000. Yun malalaman pa kung ano talaga yung para dito sa modelo na to. Look brand yun. Sa mga malalaking sasakyan. Ito pa nga yung talagang pagod na pagod ang mga pyesa nyo. Simula sa mga suspension, sa mga gulong, sa clutch, yan ang pinaka-importante. Mga kapatid, may mga ganitong Starex, hindi naka-dual mass flywheel. Mas okay pa yun, mas matibay pa yun. Yung talagang manner, yung binibigla, yung bitaw ng clutch, no? Yan ang talagang nagbigay ng malaking problema. Yung kakambyo, biglang bitaw ng clutch, apak na naman, kambyo na naman, biglang bitaw ng clutch. Tapos yung miya't maya, ini-engine brake niya. Hindi po masama na mag-engine brake ka. Halimbawa, ang bigat ng sasakyan mo. Yan, fully loaded ka, yung Starex na to, tumatakbo ka ng 100. Tapos binibiglang bitawan mo yung accelerator mo. Nagkakaroon ng engine brake yan. Hanggat maaari, kung fully loaded ka, wag mong gawin yun na palagi mong ine-engine brake kung naka-dual mass flywheel ka. Talagang masisira po yan. Hindi po siya ganung katibay. Kaya sa mga naka-dual mass flywheel dyan, itong mga ganitong klaseng van, no, Starex, pati sa mga Toyota, meron na rin pong ganyan, naka-dual mass flywheel niya. Bantayan nyo po yung driver nyo or bantayan nyo rin po ang inyong pagmamaneho. Yan, nakapag-welding na kami ng tornilyo para lang makuha natin yung mga tornilyo na yon. At makakabili naman po tayo niyan. Sa kasa, mas mura pa nga yan minsan eh. Pero siyempre, kay Miss Rupa Rosario, bukas kasabay nung flywheel, no, ipapadala na rin po sa atin yan. Nag-welding ng nut dito sa ibabaw nung flywheel bolt. Ayan. Para mapihit namin, kasi ito yung flower. No? Flower wrench dun sa loob, wala na, gastado na. Dumudulas na. Kaya ito lang talaga yung pwedeng gawin natin. Mag-welding tayo. Ayan. Talagang dapat ang titira nito, yung welder talaga. Kasi kung hindi ka welder, mahihirapan ka magpakapit dito. Kasi ito ay mga high tensile. So ang ginamit na welding rod dito ay 6011, yung hindi nagpa-flux. Diba? Kasi yung mga 6013, yung pang-ispat-ispat lang yun, 6013. So ito, 6011 yung ginamit na pang-welding. Yung welding rod na yun, nagbe-blend yun doon sa bakal, kaya talagang matibay. Okay, isa pa. Kailangan mo to, no? O meron ka, nagpakuha ka na iba. O kukuha na lang na ibang nut na i-welding ulit doon sa natitira pang isa. Tapos mamaya ipapakita ko sa inyo yung flywheel, mga kapatid. Ito na po yung flywheel, 40,000. Tapos gagastos ng another
Siguro nasa mga, ang original nito nasa mga 15,000, 55,000. Tapos tornilyo, kukuha tayo kay Miss Rupa. Yun, yung gastos nitong Starex na to, napabayaan. Yung driver siguro nito ay, yun nga, lagi kong sinasabi, hindi nag-iingat sa pagmamaneho, kung makabitaw ng clutch, binibigla. So ito ang nangyari. Ngayon ito mga kapatid, talagang sinira na namin dahil ito naman talaga ay sira na doon sa unahan ng video natin, no? Nakita naman niya nung may-ari. At dito lapit ka ng konti, Glenn, no? Merong kayong mapapansin dito na ito kasing pinaka-pilot bushing niya, nandiyan na. Ayan na sa loob yung pilot bushing. Oh. So pagbili namin ito, pressure plate, clutch lining, dual mass flywheel at yung release bearing. Wala ng pilot bearing or pilot bushing. Ito. Kasama na kasi yun nitong pressure plate. So yun po mga kapatid, kapag ang sasakyan mo ganito na mamahalin din ang mga pyesa. Kaya kung ang sasakyan mo, mumurahin, hindi naman natin sinasabing mumurahin na walang kwenta, no? Na mababang klase. Hindi po, kasi mas maliit, kaya siya mura. Kung maliit ang sasakyan mo, mas mura ang mga pyesa, pero itong malalaking sasakyan mo na nagbibigay sa iyo ng luxury, habang ginagamit mo, kapag nasira, nako, sasakit din ang bulsa mo, sasakit din ang ulo mo sa mahal ng magagastos nyo. Kaya yung mga nagnanais na bumili ng mga second hand na mga sasakyan, no? Ito, dagdag ko po doon sa mga vlog ko na kapag ang inyong bibilin ay malalaking vans, Starex, Grandia at iba pang mga vans, tanungin nyo muna kung yan ay dual mass flywheel. Sa dual mass flywheel, mga kapatid, kapag ni-road test nyo, gawin nyo ngayon yung sinasabi kong huwag nyong gawin kanina. Halimbawa, tumatakbo kayo, no, mabilis, dire-diretso lang. Bigla ka nag-engine brake, yung inaalis mo yung paa mo sa accelerator, mararamdaman mo yung mahabang salyada eh. Kasi yung maiksing salyada lang, mararamdaman mo yung tug. Pero ito hindi. Pag bitaw mo ng accelerator, tug. Meron talagang may time na bago ito ay tumunog. Malayo-layo yun. Kaya po, yun ang bantayan nyo. Kapag ka narinig nyo yun, at Starex yung brand, naku, napakamahal, 39,000. Merong 29,000, depende ha. So, yung pinakamura siguro nito, yung mga 25. So, depende pa po yan kung match talaga dito sa Starex na to. Kaya po, kung bibili kayo ng second hand, piliin nyo yung walang salyada. At alamin nyo kung iyon ay naka-dual mass flywheel. So, ito po, ang makukompute natin, 15,000 plus another 40,000, 55,000 na yan. Kasama pa yung release bearing, kasama pa yung labor namin dito. So, yun ang gagastusin. Siguro, more or less 65,000 ay gagastos po yung may-ari nitong Grand Starex po na ito. Mga kapatid, maraming salamat po sa patuloy na pagtangkilik nyo sa aking mga vlogs. Umasa po kayo kung ano yung mga dapat kong ipakita sa inyo at dapat kong ibigay na tips, lalo na sa pagbili ng mga segunda manong sasakyan, ay ipaparating ko po sa inyo sa pamamagitan ng aking channel. Kung nagustuhan nyo po itong vlog ko na to, kung maaari po sana, paki-likes at paki-share at paki-subscribe na rin po ang aking channel. Magandang gabi po at maraming salamat po sa inyong lahat.